Samantala, petisyon na ibalik ang dating pangalan ng NAIA na Manila International Airport inihain sa Kongreso. May report si Jarky Manahan. Pinapalukala ng ilang grupo sa Kongreso sa pamamagitan ng isang petisyon sa pamumuno ni Attorney Larry Gadon na ibalik ang Ninoy Aquino International Airport sa dati nitong pangalan na Manila International Airport. Ayon sa liham ng grupo ni Attorney Gadon kay Pangulong Rodrigo Duterte at House Speaker Bebot Alvarez, may tatlong dahilan daw upang hindi na dapat maging NAIA ang pangalan ng paliparan. Pigilan na yung pagbobola at pagluloko sa mga tao. Ibalik ang Manila International Airport, ibalik ang pangalan nito sapagkat ito ang talagang historically na pangalan ng airport na yan, magmula pa nung yan ay naitatag, naitayo. Pabor din naman ng ilang mamamayan sa panukalang ito. Bakit po kayo pabor? Eh, syempre kasi pagkalahatan yun eh. Para sa lahat ng mga taong Pilipino. Hindi para sa isang tao lang. Lalo na ngayon, wala na siya sa kapatulan. Yun lang. Yes po. Bakit po kayo pabor? So para po wala pong discrepancy ang mga tao between Mia and Ninoy. Naiya at saka Mia. Ngunit dagdag pa ni Gadon, marapat din daw na i-demonetize ang 500 peso bill dahil hindi pa naman daw kinikilala si Ninoy bilang opisyal na bayani ng Pilipinas. I-demonetize talaga ang 500 sapagkat si Ninoy hindi naman siya naging presidente ng Pilipinas. Hindi rin naman siya officially declared na hero. Pakitaan nyo nga ako ng dokumento na nagsasabing siya ay declared na hero na kagaya nila Rizal, nila Mabini, nila Andres Bonifacio. Hello mga ka-DDS! Andito po tayo ngayon sa opisina po ni Sir Ed Monreal, ang General Manager ng MIA. Kamusta po kayo, Sir Ed? Ito medyo nervous. Relax lang po kayo. Gusto lang po namin kayong kamustahin at dahil nga po we are celebrating the President's first 100 days, gusto lamang po namin malaman yung mga pagbabago po dito po sa ating mga airport po dito sa Manila. There are a lot of things that may nagawa po namin ng mga pagbabago. Unang-una ho yung must talk about na Tanimbala. Pag upo ho namin, pag-usapan po namin ng pamunuan ng Aviation Security Group na si General Aplasca, na ang gagawin lang namin is kumpiskahin yung mga nakikita at nakikita sa mga bagahe at idokumento lang at paalis yung pasahero sa flight na original flight po nila. Nag-usap po kami na i-apprehend, huwag na i-apprehend kasi nga nagiging issue na parang nagiging alleged extortion. So ginawa ko namin na kumpiskay na lang i-dokumento just in case meron kaming future cases na talagang meron siyang ginawang kasalanan, makakabalik kami ron at magagamit natin yung detalye. Pero yung pasahero makakaalis sa flight na sasakyan. Ano pa po yung mga changes po na appreciate na po ng ating mga kababayan po? Isa pa ho yung pag-open up namin sa mga regular taxi, yung white taxi. Kasi may konting Facebook naman tayo, nakikita ko before na yung mga sentiments ng ating mga manlalakbay na minsan pagdating din rito, kulang ang sasakyan. Sa average may mga 2,000 passengers per hour po tayo sa lahat ng terminal yung apat. So, yung concessionaires, yung mga yellow taxi, yung coupon taxi, hindi ko sapat yung numero nila. So, napag-isip-isipan ko na maglagay ng panibagong alternative, another option, para iiwan ho natin sa pasahero yung pamimili kung anong gusto niyang gamitin. Marami ho nagsasabi na hindi raw sure or sigurado yung safety ng mga pasahero doon sa white taxi. Naglagay ho kami ng mga polisiya na parang nire-record ho namin yung pangalan ng pasahero, pangalan yung taxi plate number. Nandun din po yung mga numerong dapat ng tawagan just in case magka-problema. At yung kapirasong papel, binibigay ho namin sa pasahero, yung isa ho nakatago sa amin. So, ako naman, sa tingin ko, kahit saan ka sumakay, kung may balasubas talaga, hindi ho talaga tumatalima sa dating dapat na patakaran, kahit kung saan may makikita ho. So, kami naman, hindi ho namin pinopromote yun, but binigyan ho namin sila ng alternatibo para makapagpili. Depende ho sa kanilang kakayahan sa pagbabayad. Kasi medyo mataas ho yung iba. Bahala na ho sila kung gusto ho nilang gamitin.
meron pa po kasing mga complaints nga po na yung mga ibang taxi po ay overpricing talaga. So, sakop niyo po ba yun? Saan sila pwede magreklamo po? Kung dito po sa loob ng paliparan, kami ito ang ginagawa ho namin ng paraan para matukoy kung sino po yung mga mapagsamantalang mga tawag dito, mga drivers. In fact, yung huli ho na nag-viral sa social media na siningil yung pasahero ng 3,600 na pupuntang Quezon City, ang sinabi ho nung pasahero ay galing Milla or Manila sa Terminal 3. Nung namin investigan, sa labas po ng Terminal 3 nangyari. So, sana po ako'y makikiusap sa yung mga sumusubaybay na huwag sila basta-basta kukuha ng taxi sa labas kasi wala na ho kaming kontrol doon. Sa loob lang po ng NIA, hindi ko masasabi na 100% makukontrol namin, pero mayroon tayong paraan para mahabol ko yung mga driver na yan. Isa pa ho, dinagdag namin, yung mga ating mga modern day hero, yung mga OFW, meron na ho silang special lane para sa kanila sa lahat ng terminal. Nagdagdag din ho kami ng mga silya sa paliparan para minsan kasi napapansin namin dahil nakasalampak lang sa sahig. So napakalagay ho kami ng almost 200 gang chairs sa karamihan sa Terminal 3 kasi marami kong pasahero na doon. Marami pa yung ating mga delay sa paglalakbay, yung congestion, air traffic congestion. Marami ho kami nagawa na rin doon. In fact, mga airlines ho kasi ngayon nagsasabi na nag-improve ho kanilang schedules. So, unti-unti ho yun. Marami ho kami. Hindi pa ho namin nasasabing ayos na. Pero meron na hong konting nararamdaman. Ang importante lang ho sa amin is may maramdaman yung ating taong bayan, may marinig, at may makikita ang ginagawa ho namin. Yun lang ang aming maliit na patakaran ginagawa. Ayan, Sir Ed, napakaraming mga magagandang pagbabago po na napapakinabangan na ng ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga mahal na OFW. Ano naman po ang inyong reaksyon sa tuwing may mga pagbabago nangyayari? Ngayon, ang sinasabi daw ay credit grabbing na lang daw po kayo at ng Duterte administration dahil ito po ay talagang plano naman po ng previous administration po. Unang-una ho, yun ho ang sa tingin nila. Ayoko naman hong kontrahin yun, pananaw po nila. Pero meron tayong kasabihan na pagka successful ka, maraming ama. Pero pagka nagkamali ka, nag-iisa ka lang. So bahala na lang po sila magsabi kung credit grabbing yun. Or mas magaling lang mag-implement ang Duterte administration. Malaman po. Sir Ed, nagpa-survey po kasi tayo sa Facebook kung ano yung number 1 question nila na gustong itanong sa inyo. Mukhang satisfied naman po silang lahat sa mga changes. Kailan daw po ba pwedeng palitan yung pangalan ng airport, yung ating NAIA, na pwedeng bang baguhin na ito? Unang-una, siguro sasabihin ko diretso, it's not in the name. Nasa pagpapatakbo. Pangalawa, it's an enacted, so gawa ko sa Kongreso yun. Hindi ko sa amin para mag-decide papalitan. So kung ang ating mga mambabatas gusto palitan, wala ko sa amin para wala akong problema. As again, as sinabi ko nga, it's not in the name. Pangalan ko lang yun. Tanong din po ng mga netizens natin na yung mga bagahe po na sinasabing may mga nawawalang mga kagamitan daw po. Kamusta po yung ganito? Ako ay galing sa airline natin. I have about 34 years of experience with the airline. Ako mismo magsasabi na hindi ako naghuhugas ng kamay na yung karamihan kong nawawalang bagahe ay hindi ko rito nangyayari sa Pilipinas. Kasi admitted it's a practice worldwide na minsan pag dumaan sa ibang mga transit point, malamang doon nawawala. Kasi ang unang rason kung bakit. Ang aeroplano ho, ang mga bagay nasa container. Yung aluminum container, nasa loob po yan. Pagbaba ho ng container sa aeroplano, may gwardiya na ho yan ng mga airlines. Habang hinahatak po yan papunta doon sa tawag natin na break-up area, may gwardiya rin po doon. Okay? Yung mga porter natin, kinukuha lang po yun at ilalagay. Okay?
maniniwala pa ako sa pagpalis, baka sakali meron. Kasi matagal ho nakatenga ang bagay dyan sa ating paliparan. Pero sa pagdating, I would say, the probability is only 1%. Kasi walang oras sila na kumuha eh. Lahat ho yung gwardyado ng airlines eh, apart from our guards. So kasi ang responsibilidad ng mga bagahe at pasahero, hindi po nasa NAIA, sa mga airlines po yun. So sana man ho, wag naman ho natin ituro lagi ang Manila o ang Pilipinas na dito nangyayari yung mga ganong masamang pagkawala ng bagahe. Kasi makakasama rin din loob din. Pilipino po eh. Kasamahan mo natin, alam natin, maliliit na mga sweldo nila. Pero wag naman ho natin lahatin. Saan po sila pwedeng magsumbong po or kung meron silang mga suggestions? Paano po nila mapapahirating? Meron ho kaming text na iya. Pwede i-text nila yun. Meron kaming CRS wherein they can send an email. Kung kailangan ng immediate reaction, meron ho kaming hotline which is the 8771-1111. Hi mga DDS, kasama ko po si Ma'am Connie, ang ating Public Affairs Head, and we are now here at the arrival dito po sa Terminal 1 na Iwan. So ma'am, ano po yung mga pagbabago dito? As you can see, lawak na ng ating terminal, di ba? This used to be occupied by mga banks. So, kinalas natin lahat yon para maging maluwag yung ating arrival. Tapos, we placed itong glass panels para kung ikaw ang susundo, dito pa lang nakikita mo na yung pasahero mo dyan. Plus, bago ang ating mga air conditioning units, kaya medyo malamig, di ba? Feel mo yan. And, yung ating ceiling, ating pinaliwanagan kasi dati dark colored yun eh. So binleach nila para magmukhang maaliwalas. Andito po tayo ngayon sa Well-Wishers area. At Sir Jess, pa-explain naman sa amin yung mga pagbabago po dito. Bagong renovate yung area. Ngayon, mas maganda siya. Nandito na yung mga bangko, tsaka yung mga kailangan ng mga OFW natin na papers. Kung may kulang, meron silang kailangan, nandito na lahat. So it's a parang one-stop shop siya for OFWs. And yung mga naghahatid sa kanila, pwedeng maghintay muna rito habang inaasikaso yung mga kanilang mga kailangang papeles. At meron din po tayo dito, cafeteria. Yeah, meron din tayong kainan just in case kayo gusto nilang kumain. So bago meron po tayong ito? restaurant. Yes. Within bago 100 yan. days? Yeah. That's within 100 days binuksan. Actually, last week lang namin binuksan yung area. Andito tayo ngayon sa departure area, Terminal 1, at kasama ko si Miss Jessica, na napakaganda. Saka pupunta ngayon sa Doha. Doha. So, gaano ka kadalas umuwi ng Pinas? Yearly. Yearly. So, ikaw ang magandang tanongin kung meron pang mga pagbabago na dito sa ating airport. Actually, yes, meron na. Kasi may free wifi na, and then meron na waiting area for the family. And then, pwede na rin makita yung pag-alis ng airplane dun sa may... Bakit? Ito ba dati hindi kita? Ang alam ko hindi. Tapos, eto rin, wala rin to. Yeah, ito, wala pa itong Well-Wishers area. Oo, for family din. For families, oo. Tapos yung bangko, dati nasa labas, nakaharang. Ngayon, ito na siya sa loob, Oo. very organized. And yung POEA natin, May specific na siyang area kung saan pwede magbayad. oo, may OWA, may CFO, tapos ito napakagandang cafeteria natin, no? Yes. So, happy ka naman ba, Jessica? I'm super happy naman. Thank you. Thank you, Pangulong Duterte. Thank you po. Okay mga ka-DDS, iti-check natin kung gaano katotoo na sobrang bilis daw ng wifi dito sa ating airport. Andito ako ngayon sa Terminal 1, arrival area. Okay, begin test. Test po natin kung gaano katotoo na sobrang bilis daw ng wifi dito sa ating airport. Ano ba?
Yes, so itong OB Express natin, anong oras ito umaalis? Anong interval? Every 30 minutes lang po yung interval namin. Once po na sumakay na po yung pasahero, aalis na po yun within 30 minutes. Oh, okay, kahit mag-isa lang siya. Opo, kahit mag-isa lang po siya, ihatid po namin sila. Aba, tapos, pagdating sa drop-off niya, halimbawa sa isang hotel, yung mga gusto rin pumunta ng airport from the hotel, pwede rin sumakay dito. Yes po, yes po. Salamat. Salamat po.